Good afternoon. Our topic for today is Principle 7 and Principle 8. So first, kailangan natin ibawaan kung saan ang permaculture design principles. So kanina permaculture design principles, mali siya ang guidelines sa ato para ma-redesign ang ato ang environment to make it a sustainable one. So for example, kanina siya maghatag ni siya o kanang mga guidelines or kanang dapat sundo nato to achieve permaculture nga sustainable siya nga dili siya makadaot sa environment. So principle 7 is getting design patterns details. So now I'm saying, can't see the forest for the trees. So dili nimo makita nga forest dito siya by just looking at the trees. So kailangan nimo mo step back ug tan-awon ang isa ka situation. So kanang ko pasabot pod is mag-identify ka sa major zone. So tanaw nimo mo lang kitong ingon nga magutang ka diri sa mga kahoy ingana. Susunod nimo buhaton is kailangan nimo mahibalaan ang ilahang connection. So unsay connection sa forest kung itapad nimo siya sa mga animals? Unsa po connection sa animals kung itapad nimo siya sa ponds, sa bakaha, or unsay connection nga makuha nila sa kanang vegetable crops kung itapad nimo sa animals bakahan nga na imo hibaw-an sa dapat kung kanang unsa ilang relationship sa ana nga kuan. Pagkatapos ug humanan nimo imo na dayon i-add ang details. Kung ba na kanadto na ba ana nimong connection, ilang relationship, i-add na dayon nimo ang details. Magbutang na dayon ka. So for example kani nga lugar planuhan nimo butangan nimo sa bakahan. So, butangan nimo sa bakahan. Dari nga lugar, kani nga kaluagon sa yuta, butangan nimo sa mga forest. So, magtanom lang, sugod na kagtanom o mga kahoy. So, ingana ang imong buhaton. So, after that to, nabutan na ka mga details, ginagmay nga details sa to sa imong mga patterns. So, tanaw na nimo, maghimo din kag feedback or magtanaw din ka kung angay ba ni siya or successful ba ang imuhang pag-implement or imuhang pagkuhan ato nga design. So for example, na ay kulang or dili ni siya dapat itapad, so maghimo kag adjustments lugar. So para makuha nimo ang imuhang gusto gyud nga environment or ecosystem nga suitable sa imuhang gipangtanom or imong gibuhi dato nga area. In the context of the development, this principle guides us to create systems that are sustainable and reduce our reliance on non-renewable resources. For example, mag-use ang isa ka farm o synthetic fertilizer, which is synthetic fertilizer, maka-help siya o papadako sa mga tanong, but dili siya healthy o dili siya good sa environment. Then ako isa ka farm na nagamit ang organic fertilizer, which is helpful siya sa environment o healthy siya. Technology kaya na important ka part para ma-enhance ang principle design patterns to details, or in our mother tongue, mas makita na to ang design sa detalye sa mga patterns sa pamagi sa mga gamit ng data-driven decision making, visualization, simulation. Ang technology mo ay mag-add precision or exact design ug mas ma-foster ang innovation o creativity pag-evolve. Gani siya ang influence ka expected nga mulambo nga mahimong rason para mas more sophisticated, efficient sada nga design processes. Aggregate rather than segregate. So we're talking about this topic is the different elements which is combine it together. So for example, in permaculture plant using, so for example, mais, nagtanong ko mais, imbes isa ka plant nga mais na may tanom, imo siya sagulan sa batong. So maka-benefit sila sa kuan sa sila duha. So for example sa batong, ang ma-benefits dito sa batong is latayanan niya ang mais. Dayon ang mais kay maka-help siya sa batong, makahatag siya nitrogen fixing plant. For another example, like sa pipino o sa tanglad, so maka-benefits ang pipino sa tanglad for insect repellent. So in terms of human flourishing, this principle means creating a society where different groups of people work together.
these benefits for them all. It's about fostering cooperation and exclusivity where everybody's strength and participation are valued. Day development. Isa ka farmers na which is duha yang di atiman. Ang isa is katong magtanom og corn, ang isa pod bakahan. So ang sa pikas katong corn naa sa mga waste nga makatong mga hinarbisan sa mais, which is kung iya kung ilabay pwede to niya i-recover para ibaw sa baka. So tungod sa pagbahog niya sa baka natuwa pang mga corn husk na silbi benepisyo sila duha kay ang katong mga corn husk yang gibaw sa baka, so nawad-an na sila og mga waste silbi mga tong mga basura. Technology has a role in enhancing these principles such as renewable energy, digital tools to monitor and manage permaculture. As permaculture aims to have permanent and sustainability of crop production. So with this technology, it allows us to innovate and to flourish. Vertical farming was created by Stefan Subkoya. It is an example of integrate rather than segregate. When we say integrate, it has an interconnected system. Just like different crops and variety of crops and animals are in the same area and gain benefits of each other. Just like, for example, fruit tree and other plants must contribute for the betterment of all. Fruit tree are provided and a habitat of beneficial insect, and other plants are maintain the moisture of the soil. So by that, it increases the productivity and sustainability of agricultural products.